Ang Capiz ay isang probinsya na sagana sa yaman ng dagat at syempre ganda ng kultura. Ngunit sa likod ng magagandang tanawin ay isang aninong matagal nang nakakabit sa pangalan na to. Isang bansag na paulit-ulit at pilit na kinukubli. At muling binubuhay ng mga kwentong hindi maipaliwanag ng siyensya. Sa gabing ito, hindi tayo tatalakay sa mga sabi-sabi lang. Pakikinggan natin ang isang kwento na nagmula kay Roldan, isang residente na lumaki sa bayan ng Dumalag. Siya ay dumanas ng isang karanasan na magpapatunay na may mga bagay na mas mabuti pang wag nang usisain, wag nang tanungin. Kaya kayo, patayin ninyo ang ilaw, isuot ang inyong mga headphone dahil ito ang gabi ng Lagim. Taong 2012 noon, kagagaling lang sa isang lamay sa kabilang barangay. Dahil walang masakyan na tricycle, pagkalampas ng alas 10 ng gabi, nagpasya siyang lakarin ang 2 kilometrong kalsada pauwi sa kanilang tahanan. Sanay naman siya, pero iba ang pakiramdam ng hangin noong gabing yun. Kakaiba, malamig, pero walang hampas. Habang naglalakad sa gitna ng mga puno ng nyug sa malawak na sakahan, napansin ni Roldan na tila tumahimik ang paligid. Walang kahuni-huni ng mga kuliglig. Wala man lang tahol ng mga aso. Tanging ang kaluskos lang ng sarili ng mga tsinelas ang naririnig niya. Huminto siya sa gilid ng kanyang paningin. May nakita siyang isang malaking asong itim. Nakatitig ito sa kanya. Ang nakapagtataka, ang mga mata nito ay hindi nagre-reflect ng liwanag ng buwan. Pero itong 2 uling na nagnininga sa dilim, parang umaapoy ang mga mata ng asong nakita ni Roldan. Hindi ito pinansin ni Roldan. Bagkus, pinilisan niya ang paglalakad. Pero bawat hakbang niya, naririnig niya ang mabibigat na yabag sa kanyang likuran. Hindi ito yabag ng aso, kundi hakbang, yabag, tunog ng 2 paa. Lumingon si Roldan, pero nawala na yung aso. Pero may isang lalaking napakatangkad na sobrang payat at tila nakayuko at nakatayo sa ilalim ng puno ng mga balete. Nakasuot siya ng isang lumang barong na punit-punit na. Nangiangat niya ang kanyang ulo. Doon nakita ni Roldan ang mukha. Ito ay parang tila natutunaw ng mga kandila. Dahil sa sobrang takot at tindig ng balahibo ni Roldan, tumakbo siya. Tumakbo siya ng napakabilis papunta sa kanilang tahanan. Pero ang tunog ng tiktik ay tila hindi lumalayo. Sa katunayan, habang humihina ang tunog, lalong bumibilis ang kabog ng dibdib niya. Dahil alam niya na base sa mga kwento ng mga matatanda sa Capiz, kapag mahina ang huni ng tiktik, ang nilalang ay nasa malapit lang. Lalong kinabahan si Roldan. Halos mawala na siya ng hininga. Nang matanaw niya ang gate ng kanilang tahanan, pagpasok niya pa lang sa pintuan,
Agad niyang ibinandera ang kanyang krusipikso at nagsaboy ng asin sa bintana gaya ng itinuro sa kanya ng kanyang mga lola. Buong gabi, kumakalulus ang bubong nila. Parang may malaking ibon na gustong pumasok. Kinabukasan, nakita ni Roldan ang mga bakas ng kuko sa dingding ng kanilang bahay. Malalim ang baon na tila gawa ng isang nilalang na hindi tao. Hanggang sa ngayon, ang kwento ni Roldan ay isa lamang sa libu-libong karanasan ng mga kwento sa lalawigan ng Capiz. Ito ay kwentong nananatiling misteryo. Totoo ba ang kwento na to? Totoo man o hindi ang mga kwento tungkol sa aswang? Ang mahalaga ay nirerespeto natin ang mga bagay na hindi natin nakikita. Kayo mga katropa, anong kwentong Capiz ang meron kayo? Meron din ba kayong kwento na katulad ng kwento ni Roldan? I-comment nyo naman sa baba. And huwag kalimutang i-like, i-share, and mag-subscribe na rin para sa mas marami pa nating kwentuhang katatakutan. Hanggang sa muli, nating pagkikita sa dilim. Ako ang inyong lingkod sa gabi ng lagim, Pinoy True Horror Stories. Paalam.